Sabay po nating banggitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at kay Jesucristong buktong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw at nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalatayan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap sa pagkakaisa ng mga banal. Ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos na buhay, banal, makapangyarihan, sagana sa awat habag, sa umaga pong ito ay naririto kami upang patuloy na sambahin ka, purihin at ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa mga oras na ito, aming Amang Diyos, dalangin ko po na ang bawat isa ay tunay na ikaw ang siyang isaisip, ikaw ang patuloy na sa aming buhay ay papurihan at pasalamatan. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami at patuloy mo po kaming linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. At dalangin po namin na patuloy na kumilos kami at mamuhay kami na naaayon sa iyong kalooban. At tunay nga po, aming Ama, sa mga oras na ito, dalangin namin ang lahat ng may mga karamdaman. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan. Ingatan mo po sila at maging mga pangangailangan nila, pinansyal man, material na bagay, ay sa iyo namin hinihiling na ikaw po aming Ama ang siyang magkakaloob ng lahat ng ito. Dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na tunay na mabahagi na namin ang iyong salita at maakay namin sa landas ng katotohanan. Dalangin din namin ang aming mga gawain sa umagang ito. Patuloy na ipagpalain mo po. Dalangin namin ang aming tagapagsalita, ang aming pastor. Ikaw po ang magbigay ng karunungan. Ikaw ang makita, ang iyong banal na espiritu ang pumuspo sa kanya at patuloy na ikaw po ang kumilo sa kanyang buhay. Dalangin ko po ang patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa na wala pa rito na aming mga kapatid. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila, patuloy mo po silang paalalahanan at ihatid mo po sila ng ligtas sa lugar na ito. Dalangin namin na walang anumang mga hadlang upang ikaw ang aming mapapurihan at ikaw ang aming patuloy na sambahin sa mga oras na ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, aming Ama, ang lahat ng bagay sa oras sa araw na ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula sa pagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Dahil tayo po ay nasa ikalawang unang linggo na ng taon, natapos na ang January. Medyo mahaba pero alam ko, marami man tayong pinagdaanan. Alam ko na napagtagumpayan natin ito dahil sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay umawit at tayo po ay sumamba sa ating Diyos. Higit pa sa'yo.
po ay patuloy na umahawit sa ating Panginoong Jesus. Dumulog po tayo sa Kanya. Patuloy natin na ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pamamagitan ng ating mga tinig. Gamitin natin ang ating mga boses upang sambahin at upang dakilain ang ating Panginoong Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, banhatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man na ibang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa
pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lang ang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay.
Lord God, we praise and glorify your highest name, Lord. Maraming salamat po for this opportunity na ibinigay mo sa amin sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagdadala mo sa amin dito sa inyong banal na sambahan. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang makapakinig ng inyong banal na salita. Maraming salamat, Lord, sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, sa pag-ibig na ipinaparanas mo sa amin, sa kagalingan na ipinaranas mo, Lord, sa mga dumanas ng sakit, sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, sa pagpapatawad na ibinibigay mo sa amin, Lord, kahit na hindi kami karapat-dapat, patuloy mo pa rin ibinibigay, patuloy mo pa rin ipinaparanas sa amin, Lord. Lord, maraming salamat po dahil pinili mo kami. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami upang dakilain ka, upang sambahin ang ngalan mo, Panginoong Jesus. Lord, sa mga oras na ito, humihingi kami ng patawad sa mga pagkakasalang nagawa namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kadalasan hindi kami nagiging karapat-dapat sa inyong mga mata. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus, at dalangin namin sa mga oras na ito, ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin. Patuloy mo kaming itago sa inyong banal na likuran upang ikaw lamang ang makita ng sanlibutan sa aming mga buhay, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig na ipinaparanas mo sa amin. Tunay nga na dakila ka, tunay nga, Panginoon, na nag-iisa ka lamang at patuloy ka naming sasambahin, Lord God, sa bawat hininga ng aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, dakila kang tunay. Ito lamang po ang aming samo at ang aming dalangin. Here's all we pray in your mighty name. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po, O Diyos, na napakabuti mo sa amin. Maraming dahilan at maraming mga bagay kami na maaring sabihin bilang pagkilala sa iyong kabutihan, pagkilos po sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, narito po sa unahan ang iyong mga anak na may mga kapahayagan ng pagkilala, pagpapasalamat sa iyo. Iba't ibang mga bagay, Panginoon, iba't ibang karanasan. Ang iba ay nagdaos ng kanilang kaarawan, anibersaryo. Salamat po, Panginoon, sa mga taon ng buhay na iyong ipinagkakaloob. Tunay pong napakabuti mo. At ikaw po yung Diyos na siyang mayakda ng lahat ng bagay, kasama na ng aming mga buhay. Ikaw po ang nagbibigay ng pagkakataon upang ma-enjoy namin yung bawat araw, bawat panahon ng buhay, na may lakas at may gabay mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga nagdaang mga taon na kami ay iyong inalagaan. Salamat sa taong ito. Salamat po sa mga darating pang mga panahon ng buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi nagbabago ang iyong kabutihan at katapatan sa aming lahat. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagpapagaling mo. Salamat dahil ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang aming great healer. Ikaw ang Diyos na humihipo sa anumang bahagi ng katawan na mayroong karamdaman. Salamat sa mga anak mo ngayon na nandito sa unahan, nagpapahayag ng pagpapasalamat dahil naging matagumpay ang operasyon, dahil pinagaling mo sa mga karamdaman na naranasan namin, Panginoon, sa mga nakalipas na araw. Salamat po dahil pinagpapanibagong lakas mo ang mga katawang nangihina. Salamat po sa pagtugon sa mga panalangin. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang dumirinig sa panalangin ng iyong mga anak. Bagamat hindi palagi na angkop doon sa aming kahilingan, pero alam namin, Panginoon, yun po yung nararapat at yun po yung higit na mabuti. Yung kalooban mo yung higit na mabuti, Panginoon, para po sa aming mga buhay. Salamat po sa pagtugon mo, Panginoon, sa mga panalangin ito. Salamat po sa mga pag-iingat, sa proteksyon sa bawat araw. Salamat sa aming mga kapatid na nagmula sa ibayong dagat, na nagmula sa ibang lugar, na iningatan mo. Sa aming mga paglalakbay, Panginoon, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay. Salamat, Panginoon, sa kalakasang bigay mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa opportunity makasama ang aming mga pamilya
naniniwala kami na maikli man yung mga panahon na ito, Panginoon, subalit alam namin na yung kagalakan sa puso ay yung ipinagkakaloob sa aming Panginoon upang ma-enjoy namin yung aming panahon kasama sila sa aming pong mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa provision mo sa mga pangangailangan. Salamat dahil laging sapat ang iyong biyaya. At salamat dahil laging nag-uumapaw ang iyong mga pagpapala sa buhay namin. Tunay po na ang iyong kasaganaan ay lagi namin nararanasan sa aming mga buhay, Panginoon, hindi man sa anyo ng pisikal, kundi sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat even doon sa mga challenges, sa mga pagsubok, sa mga problema na dumarating sa amin. Naniniwala kami na ang mga bagay na ito ay nagpapalakas din ng aming buhay, lalo ng aming pananampalataya. So umagang ito, Panginoon, iba't ibang bagay ang ipinagpapasalamat sa iyo ng iyong mga anak at mangyari nawa na sa pamamagitan ng magtaas ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawat sa bawat isang nagpapasalamat ngayon ng iyong pong basbas at pagpapala. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon, kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon, kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong pagpalain, mulangit magpasawalang hanggan. Amen. Purihin po ang Panginoon, mali na po tayong magsibalik sa ating mga upuan. Purihin po ang Panginoon, maraming salamat po sa ating Diyos sa pagkakataon na muli tayo ay pagsamasamahin sa panibagong buwan ng taong ito. No? Panibagong buwan na po ulit. Ang bilis lang ng araw. No? Nakalipas na po yung January at 11 buwan na lang, Pasko na po ulit. Inibilang yung araw. Ano po. So, ganun po kabilis yung buhay. Ganun kabilis yung ating mga panahon. Kaya dapat nating lagi na hingin yung guidance ng Lord sa ating pong mga buhay. So ngayong umaga po ay nasa panibagong paksa po tayo, bagamat the same theme pa rin po hanggang buwan na ito patungkol sa pag-asa o sa hope. At ang ating pong paksa ay may pamagat na our living hope in the precious things of our life. Our living hope in the precious things of our life. Sa Tagalog po, ang ating buhay o ang ating buhay na pag-asa mula sa mga napakahalagang bagay sa ating buhay. So mamaya malalaman po natin ano ba yung mga mahalagang bagay na yun sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos o bilang mga Kristiyano. No, ang ating pong baksang talata ay mula po sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 7. Pero siguro maganda ating po munang tingnan yung pong ilang mga importanteng termino na ating pong pag-uusapan. Yung po yung dalawang importanteng salita, yung word na pag-asa at yung word na mahalaga o napakahalaga. No, sa English version, ginamit po yung precious na word sa ating pong pag-uusap o sa ating pag-uusapan. At kapag sinabing precious, ang ibig sabihin ay expensive o mahalaga, no, sa Tagalog. Ito ay pinahahalagahan. No? Alam natin kapag expensive, no, iniingatan ito. No? Binabalot o kaya tinatago. Yung mga makaluma, nakatabi yan sa, sa aparador. No? Ginagamit lang yan sa mga espesyal na okasyon. Yung mga, halimbawa, yung mga nanay natin, mahilig magtago ng mga mamahaling mga kubyertos, mga kainan, yung mga plato, di ba? Yung mga korel, yan, yung mga nakatago lang yan, bawal yan galawin. No, hayaan mo na yung alikabok at saka yung gagamba ang gumalaw dyan. No, ginagamit lang yan kapag Pasko, bagong taon. Yun lang lumalabas sa sa cabinet ni nanay, yung mga gamit na yun. So, yun ay precious. No, sa atin, meron tayong mga precious things sa buhay. At pag sinabi namang pag-asa, it pertains to the word hope or yung kanyang kahalintulad na salita ay confidence or kumpiyansa. So, ibig sabihin, no, if we have hope, we have a confidence on something that we do not see. No? Yung hindi natin nakikitang bagay, meron tayong confidence sa bagay na yun. Why? Because we have that hope. No? So,
yun po yung ilan sa mga salita na mahalagang ating bigyan ng pansin ngayong umaga. At ang tanong sa atin ngayong umaga sa ating pong pag-uusap, ano ba ang pinakamahalaga sa ating buhay? Ano ba ang pinakamahalaga sa ating buhay? No? Is it our family? No? Ito ba yung ating pamilya? Yung bang pamilya natin, yung ating lubos na pinapahalagahan? O ito ba yung ating profesyon? Diba? So, siyempre, pinaghirapan natin yan sa loob ng maraming taon. Nagsunog tayo ng kilay, nagbanat ng buto, no? At lahat ng bagay na ginawa o pinagtiyagaan natin, maabot lang natin yung ating profesyon. No? Meron tayong mga, ngayon ay mga guro, at yung iba retired na, no? Yung iba nasa medical field, yung iba ay nasa mga iba pang mga field of profession. No? So, importante po sa atin yung ating mga profesyon. Importante sa atin yung ating mga naabot o narating dahil hindi lang po ito basta pangarap, kundi ito po'y pinaghirapan maging ng ating buong pamilya. O kaya naman, tayo ba ay lubos na nagpapahalaga sa ating mga possessions? Yan, yung ating mga pag-aari o mga ari-arian sa buhay. Yung mga bagay na meron tayo materially. No, kung meron kang malaking bahay, kung meron kang magandang sasakyan, no, kung meron kang mga magagarang damit, o anumang mga bagay pa na iyong possession, ito ba ay ating pinahalagahan? No? So, alin sa atin yung pinakamahalaga sa ating buhay? So, hindi ko po alam kung ano yon. Tayo lang po sa ating mga sarili yung makakasagot. Ano po, kung ano sa ngayon yung pinakamahalaga sa atin, kung ating i-rate, no, na dyan sa mga bagay na yan, o maging yung mga bagay na hindi po natin nabanggit. So ano ba yung mga bagay na mahalaga sa atin? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko at pumikit at tayo po ay sandaling dumulog sa Panginoon at tayo po ay humingi ng kanyang patnubay at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, samahan mo po kami, Panginoon, bigyan mo kami ng iyong pag-iingat at nubay. At patuloy po, O Diyos, na ang iyong biyaya ng gabay sa amin, Panginoon, ay amin pong maranasan. Hinihiling po namin, dakilang Ama, na sa iyong pagsama, sa pamamagitan po ng iyong mga salita, maranasan po namin, Panginoon, ang gabay at ang patnubay na nagmumula sa iyo, gaano man yung mga bagay na sa amin, Panginoon, ay nangyayari, maging sa amin pong mga personal na buhay. Nawa yung pag-asa na amin pong pag-uusapan sa mga sandaling ito ay pag-asang magbigay sa amin ng lakas at ng patuloy na buhay upang magpatuloy, Panginoon, at gumawa sa pang-araw-araw ayon sa aming pananampalataya. Salamat po, dakilang Ama. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Yan. So, umahabol na naman po yung kati. Yan. Sige po. Kung tayo po ay may mga Bible, pwede po natin buksan sa ating teksto sa 1 Peter chapter 1, verse 1 to 7. Meron po dito sa ating PowerPoint. Hilingin po nating basahin ng bawat isa. Sige po, sabay-sabay po tayo. Ready? 1, 2, 3. Upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis pasalamatan natin ang Diyos ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa.
walang kapintasan, niingatan kayo ng kapangyarihan, ito'y dapat ninyong kagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo. Verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, upang malaman kung talagang dalisay. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag. Yan, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita sa aklat po ng unang Pedro, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 7. No, kung inyong mapapansin, nandoon po sa verse 3, balikan natin yung ating pong paksa ngayong umaga. No, doon po sa bandang huli ng verse 3. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ano po yun? Na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So, ganun po yung pag-asa. Ibig sabihin, kaya siya pag-asa, hindi pa po natin ito nakakamtang lubusan, hindi pa natin nakikita, pero ito po ay ipinangako at inihanda na po ng ating Panginoon para po sa atin. Yan, ihanda na ng Diyos para po sa atin. So ano ba yung history o maikling background ng ating pong teksto? No? Ang unang epistle ng sulat ni Pedro, it was written to suffering saints. No, ito po ay sinulat para doon sa mga naghihirap na mga anak ng Diyos. No, kapag sinabing saints during the Bible times, ito ay nagpe-pertain sa mga Kristiyano, no, sa panahon noon. Kaya kung ito'y kukunin natin, iangkop natin sa ating kapanahunan, we are considered saints. No? Yung bawat isa ay mga saint, no? Mga santo, parang ganun. Kaya siguro yung mga Catholics, they derive it from that certain principle. No? So yung first epistle ng Peter, sinulat ito para sa mga mananampalataya. Mga mananampalataya na nahihirapan o nakakaroon ng mga paghihirap o suffering sa buhay. At yung epekto nito, sila po'y nagkalat all throughout sa Pontus, sa Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. No? So nag-scatter sila because of certain sufferings. Alam natin, during that time, ano ba yung mga paghihirap ng mga Kristiyano noon? Persecutions. Number 1 po yun. No? Yung pag-persecute sa mga mananampalataya. Mahirap at malalim yung persecutions during that time. Dumarating o parang umaabot sa kamatayan yung persecutions. No, alam natin yun, during the time ng mga unang mga Kristiyano, di ba? Yung mga lingkod ng Diyos, they were stoned to death, no? They were, sila ay nahihirapan, namamatay, yung iba ginagawang pailaw sa daan, no? Alam niyo yung ginagawa sa kanila, sinusunog sila, no? Yung iba ipinapako sa krus. So, yun yung ilan sa mga persecutions na mabibigat during that time. At talagang akmang gamitin yung word na suffering. Dahil hindi lang basta persecutions, kundi paghihirap yung kanilang nararanasan. Kaya sila ay nagkalat, no, sa iba't ibang dako ng iba't ibang lugar. And Peter writes this epistle to encourage them spiritually. No, ang layunin ni Pedro sa pagkasulat niya ng una niyang epistle ay i-encourage ang mga mananampalataya spiritually. No? So palakasin sila, bigyan sila ng kalakasan spiritually para magpatuloy sa buhay, sa paglilingkod. No, hindi po madali na maglingkod sa Panginoon kahit sa panahon natin ngayon na
tayo'y dumaraan sa pagsubok ng buhay. No, kahit nga yung maliliit lamang na pagsubok, ang hirap ng bitbitin, kasabay ng ating ministeryo, how much more during this time na talagang grabe yung persecutions na kanilang nararanasan at yung mga sufferings. So tayo po, we all need encouragement from time to time. No, alam natin yun. Kailangan po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na bigyan o magkaroon ng encouragement. And Peter, sa lahat ng mga apostol, ay nagdumanas din ng mga discouragement sa buhay. No, he also experienced discouragement. He was like to be discouraged. At katulad nung ganoong karanasan sa buhay, yung mga disappointments, discouragement, no, dumating siya sa punto na siya na yung ginagamit ng Diyos to encourage those suffering saints who are scattered and discouraged. No, ganun naman ang magandang bagay na nangyari sa kanya. Dumaan siya sa ganoong karalagayan, ganoong karanasan, nagkaroon siya ng sufferings, ng discouragement, no? Pero sa kabila nun, umabot sa punto na siya yung ginagamit na ng Diyos to encourage those na nandoon sa panahon ng sufferings. So, this is a strange word coming from a regular person or an ordinary person, coming from a fisherman. Di ba si Pedro ay isang mangingisda, no? Pero yung kanyang mga salita ay tinig ng pagpapalakas sa lahat ng uri at klase ng mga tao, anuman yung kanilang katatayuan sa buhay, to give encouragement. It is a word of great encouragement to those who have been discouraged. So ngayong umaga po, susubukan natin makita ano ba yung mga bagay na mahalaga sa atin na ibinigay ng Diyos at ginagamit ng Diyos o ginagawa ng Diyos na gamit at instrumento para tayo ay encourage sa buhay o palakasin sa buhay as we hold on doon sa tinatawag na living hope o buhay na pananampalataya. No? Yung ating pong teksto kanina, di ba, na nabasa natin, meron tayong buhay na pananampalataya. At yung buhay na pananampalataya na yon ay ipinakita at pinapakita sa atin sa katotohanan at pangako na tayo ay magmamana ng kayamanang hindi masisira, kayamanang walang kapintasan, kayamanang hindi kukupas, kayamanang inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Pero bago natin kamtin yung bagay na yun, marami tayong mga pagdaraanan sa buhay. No? Aalugin talaga yung ating faith. Kakalugin talaga yung ating pananampalataya. At may mga pagkakataon that we will experience discouragement and disappointment sa buhay. Pero ngayong umaga, subukan natin tingnan sa liwanag ng salita ng Diyos, ano ba yung kalakasang ibinibigay ng ating living hope, no? Mula doon sa mga halagang mga bagay sa buhay natin. Una, ang sabi, ang ating napakahalagang pananampalataya sa Diyos. No, ito po yung unang mahalaga sa atin, yung ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating napakahalagang pananampalataya sa Diyos ay ang pinagmumulan ng ating buhay na pag-asa. So yung ating living hope, it is coming from our faith. No, sabi po doon sa verse 1 ng 2 Peter chapter 1. No, mula kay Pedro, isang apostol, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat at tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So mula kay Peter, pinakita niya at binigay niya sa atin yung katotohanan na tayo po ay tumanggap ng isang napakahalagang bagay. At yung bagay na yon na sinasabi ng salita ng Diyos ay yung ating pananampalataya. Pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos. At sapat iyon para i-boost o palakasin yung ating living hope o yung ating buhay na pananampalataya. So this first precious thing, no, yung unang precious thing na minention ni Peter sa mga suffering saints
ay yung ating tinatawag na precious faith. No? Ang tawag ni Peter doon, he calls it like precious faith. No? Sa English version, kung inyo titingnan po. No? Like precious faith. Because our standing with the Lord today is the same, no, as that of the apostles 2,000 years ago. Ibig sabihin, kung anumang karanasan ng mga apostol noon, libu-libong taong nakalipas, yun din po yung ating kalagayan sa panahon ngayon. At yung precious faith na meron sila noon, yun din po yung meron tayo ngayon. No? Hindi yun nag-iiba. Just because they had walked and talked with Christ. Diba? Ang difference lang, meron silang pagkakataon noon na nabuhay sila kasama nila si Jesus physically. Yun lang ang difference. Diba? Siguro masaya din yung kasama natin si Jesus. Kaya lang, siguro kung kasama natin si Jesus, baka nakonsumi si Jesus sa atin. sa dami ng differences sa panahon ngayon, sa panahon ng unang mga disciples. Pero yun yung kaibahan. Yun lang yung kaibahan. No, they have that certain experience. They had walked and talked with Christ. 'Di ba? Physically, kasama nila si Jesus. May mga pagkakataon pa na sa lahat ng mga bagay na ginagawa, kasama nila ang Panginoon, kasama sila ng Panginoon. Siyempre, kabuuan nun sa ministry ng ating Panginoon, kasama sila. No, but that did not give them special advantages. No, kung ano man yung precious faith na meron sila nung panahon noon, yun din yung meron tayo. Sabi nga po, our faith is precious because of the precious person of our faith. Ang ating pong pananampalataya ay mahalaga dahil doon sa mahalagang tao ng ating pananampalataya. Sino po iyon? Ang ating Panginoong Jesus. It is precious. No? Our faith is precious because of Jesus. Our faith is in the person of Jesus Christ. Diba? Yung pag-reaffirm ni Peter, tinan niyo po doon sa verse 2 kung inyong babalikan. Diba? Ang sabi ni Peter, God and our Savior Jesus Christ. God and our Savior Jesus Christ. So hindi po ito tumutukoy sa dalawang magkaibang tao. No? These do not refer to two persons. Bakit? Kasi both of that name describes just one person. No, lahat ibig sabihin ng dalawang bagay na 'yon, dalawang pangalang iyon o dalawang attributes na 'yon, it only describes Jesus. 'Di ba? Yung pagiging Diyos at yung pagiging Savior. No, God and our Savior Jesus Christ. So yung ating faith kay Christ is precious. Why? Because without faith, sabi ng Biblia, it is impossible to please God. Kapag walang pananampalataya, imposible nating mapasakitan o sabi nga, mapagalak ang Diyos sa ating pong mga buhay. Diba? Our faith in Christ is precious because when we trust Him, we can secure things. Yung three things daw na mahalaga sa buhay natin, yung righteousness, grace, and peace. No? His righteousness becomes our righteousness. Yung katuwiran ng Diyos ay nagiging katuwiran natin dahil tayo lumalakad sa image ng Diyos. Yung God's grace, di ba? Yung God's grace na hindi natin deserve, no? What we do not deserve is always sufficient for each and every trial that we face. No? Kahit na hindi tayo karapat-dapat at deserving sa grace o sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, no? Laging sufficient yung grace ng Lord every time, every trial na ating kinakarap sa buhay. And because of God's amazing grace, we obtain peace. Diba? Meron tayong kapayapaan. At yun naman yung ating talagang pinagpapasalamat sa Panginoon, yung kapayapaan na hatid ng biyaya ng Diyos. So both peace with God and peace with other. No, yung kapayapaan natin kasama ng Diyos at kapayapaan kasama ng ating kapwa mananampalataya. At mula po doon
doon nagmumula yung ating living hope. Because we have that certain precious person of our faith, and it is Jesus Christ. So, ano yung cause o ano yung dahilan bakit tayo may buhay na pananampalataya? Because of our faith. Because of Jesus Christ. So, hindi dapat patay ang ating pananampalataya. No? Hindi dapat tayo nandulupaypay sa ating pananampalataya dahil tayo ay dapat puno ng pag-asa because we have Jesus. Yan. So, tayo ba ay malakas sa ating pananampalataya? Sana yun yung ating nararanasan. Pangalawa, ang napakahalagang mga pangako ng ating Diyos ay ang nagpapalakas ng ating buhay na buhay na pag-asa. So yung una po, sabi, ang pinanggagalingan ng ating buhay na pag-asa ay yung ating napakahalagang pananampalataya sa Diyos. Ngayon naman po, ang nagpapalakas ng ating buhay na pag-asa ay yung pong mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po doon sa verse 4 ng chapter 1 ng 2 Peter, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So what is the second precious thing? No, the second precious thing that Peter mentions to these suffering saints are the precious promises received from God. Yung mga mahalagang mga pangako na tinanggap natin mula sa Panginoon. So ang tanong sa atin, what promises have we received? No, ano ba yung mga pangakong ating tinanggap mula sa Panginoon? Ano ba yung ating mga pinangahawakang mga pangako galing sa Diyos? No? Where can we find them? Saan matatagpuan yung mga pangakong iyon ng Diyos sa ating pong mga buhay? Ang sagot, in the precious Word of God. No? Sa salita ng ating Panginoon, sa salita ng Diyos, doon po natin makikita, matatagpuan yung mga pangako ng ating Panginoon. Sabi po, di ba? God has given us precious promises. God has given us precious promises. At yun ay ibinigay niya sa atin, no? It contained in His precious Word. So kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po natin makikita, hindi po natin malalaman kung ano yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? No? So, hindi tayo magiging aware sa mga promises ng Lord sa atin. No? Kung hindi po natin alam yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, this coming Sunday, meron tayong Bible quiz. No? Ano ba yung pinopromote nun sa atin? Pinopromote nun sa atin, syempre, yung kasipagan natin sa pagbabasa ng Biblia. Di ba? No? So, sa iba po, very rigid yung kanilang study ng Bible. No, meron akong isang kaklase from Southern Alliance Bible Baptist sa Bicol. Doon siya nag-church, no? Doon yung kanyang home church. Yung kanilang church maliit lang, pero yung lahat ng mga member nila they like sharing Word of God, no? Mahilig silang mag-memorize ng mga verses, ng mga promises ng Lord sa Biblia. At every time, pag may mga gawain, kapag sila nag-share, halimbawa, nag-share ng mga Thanksgiving, nag-share ng mga pagpapasalamat, lagi yung may mga pangako coming from the Word of God. No? Kaya ma-amaze ka kasi bata pa lang siya, kabataan pa lang siya, pero bukang bibig niya yung mga talata sa Biblia na pinanggagalingan ng mga pangako ng Diyos. At yun yung kanyang pinapanghawakan, kinoconnect niya doon sa mga binabahagi niya ng mga experiences sa buhay. No? So, ganoon yung kanilang awareness sa pagbabasa ng Biblia. No, hindi lang basta nakikinig, hindi lang basta nagbabasa, kundi sinasaulo nila kung ano yung mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos.
yung mga pangako ng Panginoon, ibinigay po sa atin ng Diyos. At yung mga pangakong yan ng Panginoon na nagpapalakas sa ating pag-asa. Kaya buhay yung ating pag-asa. Kaya kung hindi po tayo magbabasa ng Biblia, no, ang kapaligiran ng buhay, patay. Diba? Maaring hindi buhay yung ating faith. Hindi buhay yung ating hope. No? Hindi buhay yung ating pag-asa na nais ng Panginoon na sa atin ay maging buhay. So God has not only given us all we need for life and godliness, but He has also given us His precious Word. Why? To enable us to develop this life and godliness. No, hindi lang tayo binigyan ng buhay ng Panginoon. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon para mamuhay na makadiyos. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para mabasa ang kanyang mga salita, mapag-aralan, mapagpulayan, para yun ang makatulong sa atin to develop this life and this godliness. No, hindi po tayo dapat maging stagnant sa buhay. No, if we say living hope, no, or living faith, nabubuhay, nagpapatuloy, nade-develop, di ba? Kapag ang isang tao nabubuhay, nagde-develop siya. So, hindi na nanatili sa isang estado lang. Di ba? Yung isang bata na pinanganak, no, lumalaki siya. O, meron nga lang hindi talaga lumalaki sa height. Pero lumalaki siya, nagde-develop siya. Di ba? Hindi na nanatiling bata. No? Nakakaroon ng sariling isip, nakakaroon ng sariling desisyon, no? Nakakaroon din ng sariling pamilya. No? So, yun yung development. These are precious because we could never calculate the Word of God. No? Yung mga promises ng Panginoon sa ating mga buhay. Bakit? Kasi ang dami-dami noon. Ang dami-daming pangako ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga po, when a sinner believes on Jesus Christ, the Spirit of God uses the Word of God to impart the life and nature of God within his life. Diba? Yung isang makasalanan na nanampalataya sa Panginoon, no? Binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para siya'y baguhin, no? At yung pagbabagong yun, kasama doon yung pag-impart ng panibagong buhay, kasama yung buhay na kung saan lalakad sa nature ng, sabi nga, isang makadiyos na pamumuhay. No, katulad po ng isang sanggol, just as a baby shares the nature of his parents, a person born into the family of God shares the divine nature of God Himself. No, para daw po yung mga baby na kapag pinanganak, nabuhay, yung nature ng kanyang parents ang nakukuha niya. Automatic yun. No, hindi lang yung itsura. Diba? Pati yung mga bagay na yung pag-uugali, kadalasan, nakukuha po yun ng mga anak natin. No? At bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, yun din po dapat yung ating kalalagayan. A person born into the family of God, no, ang isang taong pinanganak sa pamilya ng Diyos, he or she shares the divine nature of God Himself. Dapat nakikita ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? No, dapat nahahayag ang Diyos sa buhay natin. No? Nakikita yung nature ng Diyos sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga tayo anak ng Diyos. No, mayroon tayong pagkakilanlan. Hindi po pwede anak ka ng Diyos pero may sungay ka. Pag lumalabas tayo ng church, di ba? Nag-iimang anyo tayo. Hindi po ganun yun. No, kailangan yung nature ng Diyos sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon ng buhay natin, dala natin. Hindi po yun nagbabago. No, karga natin o dala natin sa ating mga buhay yung karakter ng ating Panginoon na ating kinikilalang Ama. No? At tayo ay mga anak ng Diyos. So if we are part of the family of God, we ought to have an appetite for the things of God. Behave as God would have us to behave. Go where God would have us to go. And associate with people God would have us to associate with. Diba? So kung tayo ay anak ng Diyos, kung tayo ay mga anak ng Diyos, kailangan yung ating mga ginagawa ay mga bagay na nais ng Diyos bilang kanyang mga anak. Kailangan napunta tayo doon sa mga lugar kung saan nais ng Diyos. Kailangan
tayo ay may mga kasamang mga tao na nais ng Diyos na makasama natin sa buhay. So, hindi po tayo mag-grow kung hindi natin kasama yung ating mga kapwa mananampalataya. Pangatlo, ang napakahalagang pagsubok ng ating pananampalataya ay ang nagpapadalisay ng ating buhay na pag-asa. So, ito po yung pangatlo. Yung una, di ba? Yung ating faith. Yung ating faith ang pinanggagalingan ng ating living hope. No? Pangalawa, yung mga pangako ng ating Panginoon ang nagpapalakas ng ating living hope o ng ating buhay na pag-asa. At yung pangatlo, yung mga pagsubok ng ating pananampalataya ay ang nagpapadalisay ng ating buhay na pag-asa. Sabi po doon sa verse 6 and 7 ng 1 Peter, yung ating teksto, chapter 1, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto at sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So, what we experience in this life is meant to prepare for us for the life to come in heaven. Tandaan po natin na yung ating mga experiences dito sa mundo, no, gaano man yang kahirap, yan po ay paghahanda sa atin ng Diyos patungo sa langit. Why then do believers face trials? No, bakit tayo humaharap sa mga pagsubok ng buhay? Yun yung malimit tanong natin. Bakit tayo bilang mga anak ng Diyos, anak na nga tayo ng Diyos, pero meron pa rin tayong mga problema, may mga pagsubok pa rin. No? Sabi po ni Peter, no, Peter uses the word trials instead of tribulations, no, or persecutions, because he is dealing with general problems, no, na kung saan na-experience ng mga believers. No, ang ginamit ni Peter, sa kanyang sulat ay word na trials instead na tribulations or persecutions. No? Kasi ang tinutukoy niya yung pangkalahatang problema na nararanasan ng mga mananampalataya. So ibig sabihin, sa gantong kaanyuan, no, ito'y kaakma o kahalintulad ng ating mga nararanasan ngayon. No, pero pagka dumating na doon sa punto ng sufferings, iba na yun. No? At alam natin kung gaano kahirap yung sitwasyon noon compare sa sitwasyon ngayon. And when we talk about trials, no? Meron pong 4 truths that we should know about trials. No? Ano ba yung mga bagay na yan? Una, trials meet our needs. Trials meet our needs. No? Paano nangyari yun? Trials nga, tapos inaabot yung aking pangangailangan. No, there are special times in which God knows we need to go through trials. May mga pagkakataon daw po na alam ng Diyos na kailangan nating dumaan sa trials ng buhay. No, in which yun ay hindi lingid sa ating Panginoon. Sometimes because we have disobeyed God's word. So alam din natin yan. Minsan yung mga trials natin, it is because of our disobedience. Diba? Yung katigasan ng ulo, yung hindi pagsunod sa Panginoon. Sometimes, it is to prepare us for growth. Diba? Tayo ay hinahanda para sa pag-grow sa ating buhay pananampalataya. No? So yung trials, ito ay ginagamit ng Diyos para tayo ay palaguin sa ating faith. Sometimes, to prevent us from sinning. Hindi po singing, sinning. No? Yung pagkakasala. Para tayo ay pigilan o iiwas sa pagkakasala. Kaya po may mga trials. Diba? Hindi na natin i-explore masyado yun. Pero siguro, personally, alam niyo po yung ganung karanasan. Diba? Sometimes yung trials na yun, it prevents us from sinning. So we do not always know
the reason. But we can be sure that God does what is best. Kaya po, yung trials, it meets our needs. No? So, yung mga pagsubok ng buhay, inaabot nito yung ating mga pangangailangan. No, basically. No, pangalawa, trials are different. Tandaan natin. No, ano bang sabi ni Pedro? Notice Peter uses the word manifold. Nung ginamit niya yung word na manifold sa English. Ang ibig sabihin ay variegated or multicolored. No, marami. Different things. No? So no matter what color our day is, kung yung Monday ay hindi maganda, hindi masaya, kung yung Tuesday ay masaya, di ba may mga ganung mga pagkakataon ng buhay, merong parang ang pangit ng Lunes ko, o ang pangit ng aking Miyerkules, yung mga ganun. Minsan naman masaya yung aking araw, no? God's grace is sufficient to meet the need. Trials are varied and God matches the trial to our strengths and needs. So gaano man kahirap o gaano man hindi kaganda ang isang pagkakataon sa buhay natin, no, minamatch ng Diyos yung trial na iyan doon sa ating strength and needs. Di ba? Kahit naman ng salita ng Diyos, di ba, may pangako sa atin o may sinasabi na katotohanan na walang anumang mga pagsubok na hindi natin kakayanin. So, ang Diyos hindi pinapahintulutan yung mga pagsubok na hindi natin kaya. So, it matches our strengths and needs. No, trials are not easy. Peter uses the word heaviness. Ginamit niya sa English version yung word na heaviness. No, ibig sabihin, mahirap, mabigat. So this literally means to experience grief or pain. No, yung pong trials, kapag sinabing ito ay hindi madali, no, sa konteksto ni Pedro, ang sabi niya, ginamit niya yung word ng heaviness. Ang ibig sabihin, to experience grief or pain. Upang tayo ay makaranas ng pagdadalamhati at sakit. It is the same word used to describe our Lord in Gethsemane. Diba? Yung kanina topic namin sa mentoring. No? Ano ba yung pakiramdam ni Jesus in Gethsemane during the time na nagpipray siya? Diba? Yung full of grief and pain. Alam niya yung kanyang kakaharapin. Ilang oras ang darating. No, alam niya yung kanyang mararanasang paghihirap. Kaya ganoon yung kanyang pakiramdam. Kaya hindi po madali yung trials. No? Make no mistake about it. Trials are difficult to go through. Hindi po biro yung pagsubok. Di ba? So alam din po yun ng mga mature na sa buhay, yung mga matatanda. No, hindi sisiw lang ang pagsubok. No, talagang mahirap po yung tayo ay dumaan sa mga pagsubok ng buhay, anumang pagsubok yan. No, it means we are to experience grief or pain. At panghuli, sabi, trials are controlled by God. No, so tandaan natin, kahit gaano kahirap, gaano kabigat, no, yung anumang mga pagsubok na meron tayo, it is controlled by God. The greatest thing about trials is that they do not last forever. Hindi po yan tumatagal. No? Kaya nga, di ba, kapag nandyan ang pagsubok, we have to put our hope in God. No? Put your hope in God. No? Dapat lalo tayong lumapit sa Panginoon kasi yun ay parte ng ating mga buhay. Tinetest tayo ng Panginoon, pinapalago tayo ng Panginoon sa ating mga pananampalataya. No? So, the ultimate purpose of such trials is to bring praise and honor and glory to Christ. Kung inyo po titignan yung verse 7. No? Yung talagang purpose or ultimate purpose ng trial sa buhay is to bring praise, honor, and glory to Christ. Kapag napagtagumpayan natin yung certain trial sa buhay, no, we
we give praise and honor and glory to God. Kaya nga, di ba, si Peter, no wonder na si Peter, no, he states that trials of our faith are precious. No, sabi niya, kaya nabanggit niya yun, kaya sinabi niya na precious yung trials ng ating faith. Kasi pinagdaanan niya yung suffering, pinagdaanan niya yung grief, yung pain, pinagdaanan niya yung hirap. No? At napagtagumpayan niya, kaya nabanggit niya yung bagay na ito. Nabanggit niya na precious yung mga trials ng ating mga buhay. No? So, nawa doon sa ating mga pagkakataon ng mga pagsubok ng buhay, no? May God help us to learn that complaining and murmuring do not bring praise and honor to the glory of our God. No? Instead na tayo ay magmurmur, instead na tayo ay magreklamo, instead na tayo mag-complain sa mga problema ng ating mga buhay, no? Gawin natin na manalig sa Panginoon at gawin yung nararapat for us to bring praise and honor and glory to God. No? Sabi po doon sa pinag-usapan natin, no? By the trials of our faith, we are more conformed to the image of God's dear Son. No? By the trials of our faith, we are more conformed to the image of God's dear Son. We become more dependent upon Him who has enabled us to be victorious in the past. No? So, ang pagiging kawangis ni Kristo, ang pagiging katulad ni Kristo, kasama dito yung pagtatagumpay natin sa anumang mga trials ng buhay na sa atin po ay dumarating bawat araw. No? Ang tanong sa atin ngayong umaga, nahihirapan ka ba at umaharap sa mga mabibigat na pagsubok sa iyong pananampalataya? Nahihirapan ka ba at umaharap sa mga mabibigat na pagsubok sa iyong pananampalataya? Remember the precious things Peter wrote to these suffering, scattered saints. Ano ba yung kanyang mga paalala? Diba? Sabi niya, our faith is precious because the object of our faith is precious. No, ang ating pananampalataya ay mahalaga at napakahalaga dahil doon sa ating sinasampalatayanan kay Jesus. God has given us precious promises contained in His precious Word. No, binigyan tayo ng Panginoon ng napakahalagang mga pangako niya na makikita at tatatagpuan sa kanyang mga banal na salita. Kaya importante tayo ay nagbabasa at nag-aaral, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At pangatlo, by the trials of our faith, we are more conformed to the image of God's dear Son. No? Tayo po, mula doon sa mga pagsubok ng ating pananampalataya ay lalo na, sabi nga, nakakalakad ayon sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po doon sa 1 Peter chapter 1 verse 3, at doon po ako magwawakas, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa kapahayagan ng iyong mga salita sa aming pong mga buhay. Salamat because we have our living hope. At yung living hope na yun, Panginoon, it is because of the faith that we have. It is because of the faith na meron kami sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. It is because of those promises na ibigay mo sa amin from your word. It is because of our experiences of trials sa aming pananampalataya. So umagang ito, Panginoon, we want to praise you. We want to give you hallelujah. We want to give you our praises, our thanksgiving. Nais naming patuloy kang purihin, patuloy kang pasalamatan sa buhay namin.
nawa, Panginoon, makita sa amin yung aming buhay na pag-asa sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya, sa pamamagitan ng aming mga paglakad sa aming mga buhay. Purihin ka po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat sa isang mabiyayang pagkakataon na ikaw ay aming sambahin, purihin, Panginoon, kasama po ng aming mga kapwa mananampalataya. Salamat po sa iyong mga salita na kapahayagan ng aming buhay na pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil kami ay ninanais mo na lumakad sa aming pananampalataya na mayroong natatanging pag-asang nagmumula po sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ito po'y magsilbing gabay namin sa aming mga pang-araw-araw na paggawa sa aming pong mga buhay. Ikaw po ang mag-glorify namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain. Purihin ka po, dakilang Ama. Nihiling po namin na iyo po kaming samahan sa aming paghiwa-hiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan, bigyan po ng isang masaganang panangalian, kasama ng aming mga mahal sa buhay. Muli, amin pong pinapagkatiwala sa inyo ang isang linggong darating, ano man ang aming gagawin. Ikaw po ang aming mabigyan ng kapurihan, kaluwalhatian. Salamat po. Ito'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.